Magandang umaga po, muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Sa umaga pong ito, ang ibabahagi sa atin ng Diyos ay tungkol po sa isang, siguro po, pamilyar po sa inyo ang isang pulubing si Lazaro at ang mayaman. Mababasa po natin sa Lucas, Kapitulo 16, versikulo 19. Pakinggan po natin, may dahilan ang Diyos. Kaya ipaparinig po sa atin sa umagang ito. May 11, araw po ng Sabado, 9 AM po. Pakinggan po natin. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at masaganang-masagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman sa paghahangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubing si Lazaro at dinala siya ng mga anghel. Sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayamang at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman ang pulubing si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis sa kahirapan. Subalit ngayon na may nagdurusa karyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga narito ay hindi makakapunta diyan at ang mga nariyan hindi makakapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 mga kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi na humantong sa dakong ito na pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta, iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila, talikuran ang kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinusulat ni Moises, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinusulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kung ang patay ay muling mabubuhay. Yun po, sa umaga po ito, ang paliwanag po na inyong lingkod doon. Pag tayo po'y buhay pa, hindi natin iniisip yun kung pag namatay na tayo, anong mangyayari. Tayo po'y tudo sa ating kaligayahan, sa kamunduhan. Ipapaliwanag po doon ng inyong lingkod. Habang nabubuhay po tayo, ay samantalahin po natin ang kabutihan
sa kapwa at pagsunod sa palatuntunin ng Diyos. Kasi po, pansinin po natin yung binasa po natin. Nung nabubuhay po ang mayaman na yon at ang pulubing si Lazaro, pinandidirian ng mayaman si Lazaro. Yung patay na sila, patay na pareho, sabi ng mayaman, utusan mo amang Abraham si Lazaro, isawsaw sa tubig ang kanyang daliri at lumapit sa akin at sisipsipin niya upang maibsan, mabawasan ang paghihirap niya doon sa impyerno. Nung buhay pa pinandirian, ngayon utusan na isawsaw ang nasipsipin ang daliri ni pulubing si Lazaro. Huli na po ang lahat, sabi ni amang Abraham. Huli na ang lahat dahil nung buhay ka, nagpakasarap ka nagpakasarap ka ng wala sa lugar. Ganun po. Ngayon, pag namatay na pala, huli na ang lahat. Wala pong nakalagay sa Biblia na namatay, pinapanalangin ng mga pastor, mga pare, mga banal. At naliko pa, napunta sa salit ng hinatulan siya ng Diyos na impyerno, mapunta pa sa langit. Wala po. Pag namatay po, wala nang pag-asa kahit manalangin pa sa kanyang buong mundo. Marami pong nakasulat sa Biblia na naghihingalo. Sa kanyang pananampalataya ay in-extend ng Diyos, gumaling sa kanyang karamdaman. At nabuhay pa ng matagal. Marami nakasulat sa Biblia. Hanggat nabubuhay pa siya, nagsisi sa kanyang kasalanan, pinahaba pa ng Diyos ang kanyang buhay. Marami pong nakasulat. Puntahan po natin, baka niyo tatapusin ang video ito. Pero magpatay na po, wala pong remedyo. Kaya sa panahon po ngayon, prangkahan na po, mainit ang panahon, maraming biglang namamatay. Noong po nandun po sa Cebu, yung birthday ko, May 3, paalis na po ako, May 5. Nakatambay po ako nung umaga ng May 5 ng 6:30 ng umaga. Doon po sa tindahan ng pamangkin ko, meron siyang tindang almusal. Lahat po nagtatanong sa akin, mapinsan ko anong oras ang alis ko. Sabi ko, ang flight ko ay alas 12, aalis ako dito ng alas 10 ng alauna pala flight ko, aalis ako ng malapit lang kami sa airport. Mag-taxi po kami, wala pang 100, malapit lang. Sabi ko, aalis ako ng alas 10 dito. Mamaya alas 1 umaga, aalis ako. Nung paalis po ako ng alas 10 ng umaga, noong May 5, bago po mag-alas 10, nagkagulo sila. Dahil po ang pinsan ko po na si Renier Toquero ay kumatos na po pala. Hindi ko po magawang umalis na sumabay sa kaguluhan. Sumabay po kasi alas 10 sakto na nagkagulo sila. Kumatos na pala. Tumawag sila ng ambulansya dun sa Luriga Street, Cebu City, kung saan pinanganak po ang inyong lingkod. Pagdating po ng ambulansya, nagpasya po ako na paunahin umalis ng ambulansya bago po ako umalis patungong airport. Kasi masagawa naman kung sasabayan ko. Umalis po ang ambulansya. Tapos ako po nagsabi sa kanila na paalis po ako, flight ko talaga mamaya. Naintindihan naman nila ako, sige. Sabi ko, isasama ko po sa panalangin si Renier Toquero na pinsan ko. Opo, umalis po ako. Pagdating ko po dito sa Bulacan, wala naman silang chat na namatay. Wala. Pero kahapon po ay nabalitaan ko po sa mga chat ng mga pinsan ko na namatay na si Renier Toquero, pinsan ko. Magkapatid po ang kanyang father at ang father ko. Pinsan po. At ngayon po yung nakaburol siya, nagdalang hati po, nalungkot po ang kanyang pamilya, mga kapatid. Wala na po siyang tatay, patay na. At ang kanyang ina na si tiyahin ko yun, si Dorothea. At ang mga kapatid niya, lalo si Rona, breadwinner yun, nalungkot siya ngayon. Anak niya at asawa, shout out nga pala, mga kapatid niya, lalo si Rona, breadwinner. At ang kanyang ina na si Dorothea, ang tita ko yun. Shout out din sa asawa ni Renier Toquero at mga anak na. Ang panawagan ko po sa inyo ay manalangin na mabilis makamove on at hanapin si Jesus at papasukin sa
sa puso ng bawat isa sa inyo upang mabilis ang pagka-move on. At ipapanalangin ko ang mabilis ang pag-move on ninyo sa kinakaharap ninyo ngayon. Hindi ko papanalangin ang patay. Wala na pong remedyo. Hindi ko po sabihin sorry. Hindi ko po sabihin pasensya na. Bakit ko sabihin sorry sa kapwa ko? Kaloob ng Diyos yan eh. Parang sinabi ko na pagpasensyahan yan Diyos. Hindi naman ganoon. Diyos yan eh. Makapangyarihan sa lahat. Siya ang nagpasya ng lahat. Kaya po ang patay, wala nang remedyo. Maraming biglang namatay ngayon sa init ng panahon. Kaya matakot po tayo. Habang nabubuhay po tayo, samantalahin po nating hanapin ang kalooban ng Diyos. Paano hanapin? Kung hindi natin matagpuan, ihiling sa Diyos na pagkalooban tayo ng banal na Espiritu upang manguna sa atin para maunawaan natin na si Jesus ang tagapagligtas natin. Si Jesus ang maghugas sa ating mga kasalanan. Ang dugo ng ating Panginoong Jesus, siya ang magpatawad, siya ang maglinis sa ating karumihan. At kung hindi dahil kay Jesus, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kailangan pong maunawaan po natin yan. Kung hindi dahil sa ating Panginoong Hesus, hindi tayo patawarin ng Diyos Ama. Iyon po ang maitutulong ko sa mga pinsan ko, lalo-lalo kay Rona, na siyang breadwinner dyan. Magdasal, isasama ko kayo sa panalangin na mabilis kayo makamove on. Gaya din naman ng kapatid kong si Ate Rosalie. Nung dumating po ako dyan, nakipaglamay pa ako ng isang gabi. Noong April 25, pero yun po ang preach ko doon. Nag-preach ako doon sa Bantayan ng Bisaya. Salamat sa Banal na Espiritu, salamat sa Diyos na nagampanan ko ang Sultan Bisaya. Kahit utal-utal, pero nagawa kong diretso na. Sinabi ko po doon na wala nang remedyo, wala nang kahit anong gawin mong tumbling-tumbling sa mananalangin ka para sa patay. Nakatulan na po yun. Habang buhay po tayo ay manalangin tayo sa sarili natin, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Samantalahin po natin. Sa umaga pong ito ay binigay sa atin ng Diyos ang mensaheng yan. Hindi ko po sinasalita. Okay? Binasa ko po sa Biblia na wala na palang pag-asa ang patay. Kaya habang nabubuhay po tayo, samantalahin po natin at ihiling natin sa Diyos na pagkalooban natin ng Banal na Espiritu, pamunawaan natin kung paano, kung bakit pinadala ng Diyos ang kanyang anak na ating Panginoong Jesus dito sa lupa. Muli po, magandang umaga sa inyo. Ang inyong lingkod si Chef Roy. Kumusta po kayo? Ingatan kayo ng Diyos.